Are you a government employee and you are planning to travel abroad for the first time? If yes, just continue watching this video so you'd know or you'll get ideas on what to do and what are the requirements for government employees like you. Hi everyone, welcome back to our YouTube channel, and for today's video, I'm going to share with you naman yung tinatawag nating TA or Travel Authority or Authority to Travel para sa mga government employees na nagpaplanong mag-travel abroad for tourism. And syempre, magdi-disclaimer muna po tayo. Okay, so and again, we're going to give you a disclaimer na all the information na sasabihin ko sa inyo today, this information were gathered fresh. So, ibig sabihin, ito yung latest or ito yung updated na information na nakuha ko, na nalaman ko, and yung mga information na ito ay based lang sa isang agency or ang tawag kasi nila agency for government. I'm not pretty sure about that since I'm not a government employee. Although yung na pagtanungan ko, sabi naman niya sa agency nila, so ang agency or itong information na nakuha ko ay based sa experience ng mga uniformed personnel. So uniformed personnel, alam naman natin kung sino sila. So sa ating mga kapulisan or PNP. So, there are different requirements or different timelines, siguro, ganun ang ibig niya sabihin. Depende sa kung nasaan ka, kung anong part ka ng government nag-work. So, itong information na ito, nakuha ko po ito from uniformed personnel. First and foremost, ano nga ba ang travel authority or authority to travel na yan? So, ang travel authority po ay isa sa mga requirements na kailangan ng isang government employee para sila ay makalabas ng bansa for tourism purposes. So, based doon sa napagtanungan ko po, yung TA po or travel authority, yan yung pinakakailangan na requirement para makalabas sila ng bansa. So, without the travel authority, ay hindi po sila papayagan ng IO na makalabas ng bansa. In other words, ma-offload po sila kahit na family pa yung kasama or what. Again, magkakaiba po ang timeline. Depende kung saang part ng government nag-work kayo. So, ito po, meron din, kasi di ba meron din po mga public teachers na government din sila. So, under the government din sila nag-work. So, iba-iba po yan. Parang may nabasa ako sa isang travel group na parang yung sa kanila 2 months ata, I think ha. Hindi ako sure doon. Kasi nga, ang napagtanungan ko, sige, susunod po natin yung para sa mga public teachers. Okay. So, under the government, under the uniformed personnel, so sa kanila daw, ayun, ito nga yung sabi niya. So, sa pagkakaalam daw niya, iba-iba ang requirements ng mga government agencies when it comes to travel authority. So, sa kanila na uniformed personnel, they need at least 45 working days to process yung kanilang leave or TA. So, this is only for vacation abroad. So, iba pa yung travel, yung official travel abroad. So, di ba yung ating mga uniformed personnel or yung mga ibang mga government employees, meron din silang mga official travel abroad. So, iba pa daw yun. So, this process, itong TA na to, ang process niya ay just for tourism or vacation abroad. And then, so sabi niya, I suggest at least 2 to 3 months advance to process the leave kasi madaming requirements ang leave like clearances and marami ding offices na dinadaanan ang leave nila. So, for them, so I believe madaming uniformed personnel, especially yung mga kabataan ng mga uniformed personnel na yan, bet talaga nila na mag-travel with their family. So, yun. Kailangan po ay at least 2 to 3 months i-prepare nyo na yung inyong leave request for your travel authority. Dahil nga matagal-tagal po bago yan, hindi po kayo pwedeng mag-book ura-urada. So, let's say nag-sale si Cebu Pack. Lagi naman nating alam yan na nagsisale si Cebu Pack. Nag-sale si Cebu Pack and then ngayon ay June. So, kung merong travel date kayo nakita na sobrang mura for July or August, hindi nyo po pwedeng i-book yun kasi mahihirapan na po kayo to get your travel authority.
And again, sabi ko nga, fresh na fresh itong details na to. So, kaya i-vlog ko na kaagad. And yun nga, so dahil maraming offices ang dinadaanan ng leave nila, hindi advisable na mag-rush booking. Yung mga tipong mga small laude. So, alam niyo naman, si Tita Small, pag naisipan na mag-book, ay magbo-book yan agad-agad kahit kinabukasan. And so, kung next week na ang travel mo, next month, mahihirapan ka na kung wala kang travel authority. So, kailangan yan. The moment na mag-book ka, syempre mag-allot ka ng 3 months. Siguro, safest na yung 3 months sa'yo. Pero, pag binook mo na yun, kinabukasan, asikasuhin mo na yung requirements mo para hindi ka mahirapan or hindi ka matagalan. So, that is an SOP sa lahat ng government employees. Again, kung walang travel authority, hindi po kayo papayagan na lumabas ng bansa. And sa experience daw po niya, so kasi nakapag-travel na siya before and then they have another travel with the family na upcoming travel with the family. So sa experience naman daw niya, wala nang tanong-tanong ang IO. Once na nabigay na daw niya yung kanyang travel authority sa kanila, usually ang tanong lang ay kailan ang balik, sino ang kasama, at saan naka-assign. So, saang government sector or saan. Since uniform personnel nga siya, tinanong na lang siya kung saan siya naka-assign and then gora na daw. So, okay na. And pag government employee, wala na daw po silang gaanong tinatanong or hinihingi like bank statement or return ticket. Basta pagdating sa IO, ibibigay lang yung passport and TA para mabilis. So, ganun po. Ganun kaluwag ang IO sa mga government employee kasi nga, government employee sila and they have all the reason na bumalik kasi ang pinakita nila ay travel authority which gives them the right to travel or the approval, parang leave certificate or kung ano man yung nilalaman ng travel authority. But from the words itself, authority to travel or travel authority means you are authorized to travel by the government. So, yun. Very, very maluwag ang IO doon. Parang yun nga ang kung ikaw ay isang government employee, parang yun ang magiging key to success mo. Sure na sure ka na hindi ka ma-offload. Kaya very critical din kung government employee kayo at magta-travel kayo tapos wala kayong TA. Alam nyo bakit? Kasi if you will not declare down na your government employee, so sa kanila ha, again, sa kanila naman, so disclaimer ulit, sa kanilang uniform personnel, if you will not declare na wala kang na ikaw ay isang government employee dahil wala kang TA, hindi ka nakakuha ng travel authority. So, pag umalis ka na hindi mo dineclare na government employee ka, magkakaroon ka ng kaso pag uwi. So, grave misconduct, punishable by summary dismissal daw for them, for their agency, for their uniformed personnel. So, ganun daw sa kanila. So, yun lang. Hindi nga lang tayo sure kung ano ba sa ibang government employees. So, yan ang aking homework ngayon ay magtatanong din ako sa ibang sector ng government, sa iba't ibang mga government employees na may experience na with travel. So, ayun nga. So, sa kanila, ganun, if hindi mo i-declare na government employee ka, pagbalik mo, magkakaroon ka ng kaso. Ayun. So, kaya, yun nga, sabi niya, hindi daw basta-basta makakapag-book ng malapit na travel date kahit naka-sale pa, dahil yon. And matagal din daw yung process. So, example, yung sa kanya, so yung leave niya, nag-start siya mag-process ng requirements last April 15. Tapos, May 16 pa lang na-receive ng personnel ng department. Okay, ng department nila. So, it took her like a month para ma-receive ng personnel ng department nila. Pag na-receive yon, dun pa lang mag-start yung count ng 45 days for the approval of the TA or the travel authority. And yun nga, kaya kahit daw gustong-gusto daw niya mag-book ng mga sale tickets, pag lumabas yung sale, especially dito sa Cebu Pacific, ay talagang hindi siya makapag-book agad-agad dahil kailangan niya ng travel authority. But, yun talaga, advantage talaga yun for them. Sabi ko nga, kapag government employee kayo, that will be your advantage na sure kayo na hindi kayo ma-offload. Kasi yun lang ang ipepresent ninyo. And parang dadalhin nyo, kung isang family kayo, parang dala-dala nyo na yung family nyo. But, the downside is, hindi daw sila pwedeng makapag-book agad-agad. Like, for
for the uniformed personnel kapag may mga special events or may mga malalaking events dito sa Pilipinas, like kunwari election, hindi sila pwedeng umalis ng bansa. So, yun lang ang downside. Kapag gusto nilang mag-travel, syempre alam naman natin yung, let's say, the national elections ay bakasyon ng mga bata. So, hindi sila pwedeng mag-travel during that time. Kasi, election. So, kailangan sila ng Pilipinas. So, ayan, guys. So, again, disclaimer again and again, the information that I just gave you, these are the information that I just got yesterday. Tama ba? Yeah, yesterday. So, very fresh pa po siya. If nakalabas na kayo ng bansa before at hindi ito yung sinasabi ko kung member kayo, if you are a uniformed personnel. So, at hindi ito yung sinasabi ko. So, that was before pa po. Ito yung pinaka-updated ones. And if you know other details pa, just feel free to comment down dito sa ating comment boxes. Comment boxes. Ayan. So, that's my assignment is to research pa for further other government employees para magkaroon pa tayo ng extra knowledge about this. Kasi alam ko naman dahil bakasyon ngayon, maraming mga government employees na gustong-gusto mag-travel with the family. Reward sa kids nila after a year of school. Ganon. So, i-share ko yan at my very best. At marami tayong kakilala na iba't ibang personnel na nagtatrabaho sa iba't ibang sectors ng government. So, let's see. Thank you so much for watching this video. And if you have any other questions about this video, this travel authority, just comment down para magawa natin yan sa ating susunod na vlog. And if you haven't subscribed on our channel yet, please consider subscribing, like this video. Thanks and bye.